Um, Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o Vice President Inday Sara Duterte binoljak si Chucky Clark. Ngayon ay pinokya na dahil pag nagsalita puro kasinungalingan, tumatangos ang ilong. Former President Rodrigo Roa Duterte merong hiling sa kanyang mga supporters, ipagdasal daw si Bungit. Malay natin, baka ibang dasal to. Sipin nyo, bubuim, kahit ginago nyo si Tatay Digong, ayan, gusto pa niyang ipagdasal ka, mga bubunistang tanganista. Malay natin, ipagdasal, nakunin na siya ni Lord. Kongreso dapat na umanubuwagin ayon sa isang batikang abogado dahil wala daw umanong kwentang institusyon ho ito at mga kurakot. Yay! Diba, sabi nga ho yan ni Tatay Digong, the most rotten institution is Congress. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel, pa-subscribe din po. Mga kabisdak, heto na. Pakinggan po muna natin yung isang abogado na batikang lawyer ho ito. Ayon sa kanya ay dapat na umanong i-abolish at buwagin ang Kongreso. Bakit nga ho? Anak ng kagwang Pag sinabi mong Kongreso, mga salot Noon ang tawag sa kanila, mga buwaya. No? House of Crocodile Farm. Ngayon, iba na ang tawag sa kanila. Malitagang na. Nag-i-evolve ng mga animal Kung ano-ano nang pinanggagawa sa kanilang tungkulin Masyado ng abusado ang mga ito. Nililimas ang kaban ng bayan. Walang habas Hindi man lang ho ito nagpasintabi at walang konsensya sa maraming Pilipino. Bakit po nag-ugat yung sinabi ni Attorney Panilo na dapat buwagin, i-abolish ang Kongreso. Narito po dahil po yan sa banat ni Congressman Leandro Leviste. Doon sa plenaryo kaya na nagkagulo ang mga buhaya Kasi talagang gigil si Leandro may tinamaan pa dito. Pakinggan natin muna ang banat ni Leandro Leviste. Ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Yes, we heard the motion of Representative Garin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, during the suspension, his representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, Lo, ang linaw. Ikaw, Laila Di Saba, binago mo Ang sabi ni Leandro lang naman na alam. Lahat ng mga kongresista, alam ninyo na ang karamihan sa mga kongresista ay nag-vote buying. Di ba sabi? May mga alam kayong lahat. Posible, Laila Di Saba, wala kang alam. Yun si Guma, may alam yan Can you please withdraw that particular portion because we find it offensive? For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion.
So may we ask Representative Levis if in fact that is the case, that he has Ang gulo yung mga withdrawn, buhaya, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a Request the majority inquiry. leader Yes. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe Isa pa to. part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority leader. Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Levise. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Levisa is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are, Mr. Speaker, the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? yes, but I think also Portion of the speech. for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader, believe that order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most Ang part. ang gulo ng mga And buhaya. Mr. that, there Speaker. are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, Yes. I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Definitely, Honorable Leviste, NL party to the list, Committee on the Rules, Makabayan as well bloc, as its and the- interpolation. The floor I has so move. decided already and it was Items referred do to not the by Committee on votes. Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Bakit ba kayo pumipiyok sa mga banat ni Leandro Leviste? Kasi nga, talagang nag-vote buying kayong lahat. Lalo ka Laila de Lima, puta, nag-vote buying ka. Sige nga, ulitin nga natin yung sinabi niya. Kunti, yung first part lang. Oh, yung first part lang. Ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon. Okay. Simple lang sinabi. Alam ko lahat tayo dito sa plenaryo ay alam na talamak ang vote buying. Hindi naman sinabi ni Leandro Leviste, kayong lahat nag-vote buying. Ba't kayo pumiyok mga hinayupak ang bubo nyo, no? Kaya ang gulo ninyo sa Kongreso. Ang linaw doon, ah. Lahat tayo dito sa plenaryo ay may alam na talamak ang vote buying. Hindi naman sinabi ni Leandro na kayong lahat, mga kongresista, ay nag-vote buying. Pumiyok itong Laila de Saba, anak ng kagwang, na taken out of context itong si Laila de Saba, na pinalabas na sinabi daw ni Leandro na kayong lahat, mga kongresista, ay nag-vote buying. Totoo naman, ba't pa pumipiyok pa? Merong isang kongresista din na tinamaan na muntika na daw sapakin si Leandro Leviste. Ayan o. Leandro Leviste muntik sapakin ni Richard Gomez, anak ng kamote. Bakit sapakin talaga? Paabo talaga sa sapakan? Oh, ito, basahin lang natin yung artikulo na yan, oh. Sa Abante News, muntik na umano sapakin ni Lite Representative Richard Gomez, si Batangas Representative Leandro Leviste. Kung hindi lang naawat ng kanilang mga kasamahang mambabata sa loob ng plenaryo ng Kamara de Representante noong Martes ng gabi, yes, nagalit si Kong Guma, galit at pigil manapak, kaya lumayo every time nilalapitan ni Kong Lian, wika ng Deputy Speaker na Iloilo Representative Janet Garing. Sa panayam ng Abante hinggil sa eksena sa loob ng session hall sa Kamara matapos ang privilege speech ni Leviste labang kay Executive Secretary Ralph Ricto. Nauna rito, umuugong sa Kamara ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Leviste. Nang biroin ito ng Batangas Sulon na malakas din umano ang vote buying sa kanilang lugar sa Leyte na ikinapikon ng una. Ayon sa informante, matapos pagsabihan umano ni Mamayang
Liberal Party List Laila de Lima, si Libiste, hinggil sa aligasyon nito na hindi lamang sa Calabarzon malala ang vote buying, ay sinusulsulan umano ito ng ibang mambabatas na pangalanan ang mga mamimili ng boto. Lumapit kay Guma tapos sinabihan si Guma, di ba ikaw malakas din sa vote buying nyo? Pumutok si Guma, susuntukin, pinigilan ng mga kwento na isang mambabatas na ayaw, sabi na ayaw magbanggit ng pangalan. A few minutes later, nilapitan ni Lian, sabi joke only, sabay tawa, lalong nagalit si Guma. Kaya pinalayo si Lian, ang kulit ng bata. Binabalikan si Guma, umalis at dumistansya na, pero sinusundan ng bata anang informante. Samantala, kinundi na naman, ito partner mga kabisdak, ito si Guma masyadong meron na talamak naman talagang bilihan sa Liti. Hindi naman pinupunta riyan na lugar ni Guma, si Guma. Yung kay Romualdez, na ka ng kagong Takloban, kau naman talaga Guma, wala ka sa ayos. Baka inisip ni Guma, ako ba sinasabi mo na vote buying? Pero kung hindi ka naman ng vote buying, bakit ka nagre-react? Kaya naman, sabi ni Attorney Salpanilo, dapat na umanong i-abolish na lang ang Kongreso dahil mga walang kwenta. Pakinggan natin. Nung isang araw, nagkaroon ng pagpulong sa Kamara at gusto kong malaman kung anong reaction mo dito dahil uminit yung tensyon nung matapos nagkaroon ng privileged speech si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste kung saan inakusahan niya yung ilang mambabatas ng umano'y malawakang korupsyon at vote buying kabilang yung aligasyon laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Bagamat una umanong nakatuon ng kanyang pahayag kay Recto, kalaunan ay sinabi ni Leviste na ilan sa mga kongresista ay sangkot din sa vote buying. Umani ito ng matinding pagtutol mula sa kanyang mga kasamahan, kabilang si Congressman Laila de Lima na iginiit na dapat bawiin yung mga walang basihang akusasyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Ryan Recto, yung anak ni ES Recto Attorney Sal, yung kanyang ama at pamilya, kabilang si Batangas Governor Vilma Santos at iginiit na walang katotohanan yung mga paratang. Kinwestiyon din ni Congressman David Suarez ang timing ng mga aligasyon habang kalaunan ay ipinabura na ng Kamara yung privileged speech ni Leviste dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabilang panig, mariing itinanggi ni Recto yung mga akusasyon at tinawag pa si Leviste na bitter at deranged at nagbitaw din ng mga mabibigat na paratang laban sa mambabatas. Ano po ang inyong masasabi dito sa naging sagutan nila nung kamakailan lang, Attorney Sal, sa Kamara? Mabuti nagtatapunan sila ng mga putik nila. Bawat paratang ng isa, pinasagot naman ng ibang parata. Parang lumalabas, para pareho sila Tablahan. pareho sila lumalabag sa election law. Ang katotohanan naman talagang lahat sila dyan lumalabag. Ito naman si Leviste. Ano pa ito, batang ito mahilig din sa publisidad. Bibigay siya ng privilege speech. Ang dating, kumbaga, inakusahan niya lahat. Nung pinuna siya, umatras naman siya. Kaya yan ang problema sa mga bata. Na hindi muna pinag-aaralan ang kanilang mga pahayag. Mahirap yung magsasalita ka, tapos atras ka. Nire-refer ko lang yung ilan, hindi yung lahat. Pero sinabi mo na nauna pa dyan. Isa pa, ang hindi ko rin maintindihan, kasi napanood ko yung portion na nagsasalita pa itong si Leviste, nag-o-object. Kasi may motion to delete yung kanyang privilege speech, yung mga parte na nag-akusa siya pero hindi naman niya napapatunayan. Kaya, so nag-motion yung isa sa kanila. Nag-o-object siya. Is there any objection? Sabi nung Leviste, objection. Wala. Hearing none, wala daw objection. Kahalata. Kitang-kita mo na may objection. Pero dahil nga itong mga tinamaan ng magagaling ng mga miyembro ng Kongreso, dahil meron silang script, lahat ng mga kontra sa kanila, buburahin nila. Okay, tinuloy pa rin nila. Yan ang talagang, kaya alam mo, Carlo, talagang gusto ko talagang i-abolish na itong Kongreso. Napaka-inutil na ito, maliban pa sa perception na magnanakaw. Talagang dapat
ano na yan, buwagin na yan. It's a useless entity. Sabi nga ni Lopez, it's the biggest criminal syndicate in this country. Kaya, isa pa, another thing, hindi ko maintindihan bakit kailangan burahin ng isang privilege speech. Kaya nga privilege speech. Mhm. Kung kontra kayo sa privilege speech at meron siyang mga binanggit doon, sa inyong pakiwari, mga miyembro, mga lawmakers, kung sa tingin nyo, hindi totoo, o hindi mag-privilege speech din kayo, at sabihin nyo, ito ang mga kamalian ng mga yan, at ito ang aking Correct. pruweba. No. Para yung taong bayan nakikita kung sino ang nagsasalita. Hindi mo pwedeng i-delete. Kasi pag pinapadelete mo yan, ibig sabihin, baka totoo. Hindi po ba? Kaya kailangan, sagutin mo rin. At kung sa tingin mo naman talagang walang batayan at sinisiraan ka, ang problema, may immunity sila. Pero yung immunity naman hanggang 6 years imprisonment lang ang pwedeng ipalibre. Pag yung krimen mong ginawa ay more than that, pwede ka na i-demanda. Pero mas interesado ako, Atty. Sal, sa sinasabi mong i-abolish na lang itong Kongreso. Alam mo, pag na-abolish itong Kongreso, mababawasan ang pangungurakot. Mababawasan yung paglaawaldas sa kaban ng bayan. Mababawasan yung paglalabas ng pundo sa Pilipinas. Makakatipid ang mga Pilipino. At mababawasan yung mga abusado sa gobyerno. Senado na lang. Pareho lang din naman yan. Naggagawa ng batas. Tanggalin ang Kongreso. Sakit sa ulo yan ng maraming Pilipino. Pasanin natin yung mga buayang ito. Kaya, Day, mas maganda pag nagiging Pangulo ka, i-abolish mo na ho ito. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara patungkol po ito naman sa kanyang banat dito kay Chucky Claire, at sinabi rin po niya na merong hiningi si former President Duterte na dasal para umano kay Bongbong Marcos. Yeah, awards na. Baka ibang dasal to Baka sana kunin na lang ni Satanas si Bungit. Okay, nga natin, Day. Binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pamilya. Ma'am, do you have plans for the Mother's Day? Wala akong plans for Sunday, no? Sunday, ma'am. VP Inday, how's our former president, your father, today? He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko, diba, tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag, at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi Tatawa na. Dasal daw para kay Bongbong Marcos. Day, anong klaseng dasal to? Sana kunin na ni Satanas. Sana matupad na ang wish ni Cara David. Alak, nagkamote. Huwag na natin ipagdasal si Bungit sa kanyang, tang-inumin, Wala, bakit ipagdasal, Day? tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Sabi ko oo. Tapos sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko oo. Tapos sabi niya, sabihin mo sa kanila wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa at mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, no? What Lagi. what is your
Oh, maliwanag ha, yung content natin na ipagdasal daw. No? Sabi ni Tatay Digong, ipagdasal si BBM. Tayo na, antindi ng ginawa ni Bungit sa kay Tatay Digong sa mga Duterte. Naghiling pa na ipagdasal natin. Ipagdasal ko, sana matupad na ang wish ni Cara David. Yun lang po ang dasal ko, Tatay Digong. At least sumunod ako sa autos mo. Halina yun. Your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric, Eloy Bugres is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am. With respect to them airing their or exercising their freedom of expression, do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion Iyakin. ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you're going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-una, Kay kailangan Chucky nila Claire. ng plastic surgery para habulin itong Kagandahan. Si Chucky Claire. Si Baki. pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama Correct. yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. Pipi Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps we can entertain 3 questions from the Aray crowd. ko, mga buhaya. Yes. Laki ng pera niyan. Paldo. Pinangalanan ako ng impeachment. Ang mastermind of sa Black Children is Romualdez and Saldi. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at si Bongbong. ni Zaldico, ano. So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Tangina, sabi, si Romualdez hindi siya mastermind. Saldico hindi siya mastermind. Si Bongbong ang tinurong mastermind. Si Saldico at si Martin Romualdez, nagago na. Wala na, labo-labo ng Pilipinas, ginagago na, sinasalsal na ho tayong lahat dito. Okay, anyway, pakinggan po muli natin si Vice President Inday Sara patungkol naman po kay kay Pinokya. Narito. Pilipinas is 18.59%. Trillion. Ang Pilipinas. Tapos ang employment po natin is nasa 5% ako compared to last year, 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, Correct. lalabas ng kanilang
mga Sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Correct. Pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Labo-labo na. Mataas ang unemployment. Inflation rate. Nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over Ito na si ano na to, Chucky Claire. election presidential election? How would you like to react on the Ano yung statement? anong exactly na sinabi? sinabi, ma'am, nila kasi hindi kasi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028 president. No, I think, ano yun ma'am, reaction, statement yun ni Claire Claire Castro. Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. For public awareness. But Demeanor, awareness. connected kasi sa... tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka, while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But Okay. Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napi-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, Correct. ibig sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita. Basura. VP Inday, what is your concluding statement? Your message to the... One more question, ma'am. Go ahead. Ito non-political naman po. Ito, doon muna tayo kay Chucky Claire. Kasi itong si Claire Castro talaga, sinungaling yan. Kaya nga, yung mukha niya dyan, pinatakos ko yung ilong. Pinokya. Alam mo, hinire lang ito si Claire Castro para lamang magsinungaling. Pero hindi po ito pinapansin ng gobyernong Marcos at ng mga bubunistang tanganista ni Baki Bangag na si Claire Castro ay nagre-representa kung ano ang mukha ng Pilipinas dahil siya po yung spokesperson ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Na hindi po ito pinapansin ng maraming Pilipino. Kawawa tayo eh. Tama sinabi ni Inday Sara, ano ba yan? Yung Pilipinas, yung spokesperson nila, basura. Yung lumalabas sa bunganga, puro kasinungalingan. Kaya yung ilong tumatangos parang si Pinocchio. Kasi ngayon yung mandato na ibinigay sa kanya ni Lisa Marcos or ni Bongbong Marcos, o sige, i-hire ka namin. Anong gagawin mo? Magsinungaling ka lang. Gagawa ka ng kwento. Protektahan mo lang si BBM. Huwag mo nang pag-usapan yung nagawa ni BBM. Basta magsinungaling ka, umatake ka sa mga Duterte, manira ka lang, yun lang. Gawin mong tanga ang mga Pilipino, paniwalain mo sila sa kasinungalingan mo. Ito yung trabaho ni Claire Castro. Kaya ito po ay maituturing pambansang sinungaling, pambansang fake news ng Republika ng Pilipinas na nagre-reflect sa maraming Pilipino at sa pamahalaan at sa pagka-Pilipino natin. Mantakin mo, gumawa ng fake news si Bongbong Marcos. Ayan, ipinalabas ni Chucky Claire. Na isipin mo yung arrested at nahuli, magkaiba daw yun. O sige nga kayo, mga bubunistang tanganista, ano ba ang pagkakaiba ng aresto? Arrested at nahuli. Layo daw eh. Ang nahuli, stop. Ang arrested, kulong. Ano ba talaga? So ang labo-labo, ginawang tanga ang mga Pilipino. Kaya itong si Claire Castro, ito yung makapagpasira lamang kay Bongbong Marcos. At di ba lalong baon si Bongbong? Kaya tama lang,
magsinungaling ka lang ng magsinungaling habang buhay. Kagaya ngayon kay Franco Mabanta, sabi hindi daw kaibigan ni Bongbong Marcos. Hindi nga kaibigan, sobrang kaibigan pa. Mantakin mo. May birthday party surprise dyan sa Forbes Park, Makati, anak ng kagawang Chucky Claire. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.